Nakakasama sa kalusugan mo at nakakasama din sa emosyon mo ang sobrang pag-aalala. Pwede ka pa ngang magkaroon ng mas malalaking problema dahil dito. Kaya may mga tips akong sasabihin sa'yo para mabawasan ang sobra mong pag-aalala. Number 1, bawasan mo ang panunood, pagbabasa o pakikinig ng masasamang balita. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa isang masamang pangyayari. Kung magbababad ka sa masasamang balita, lalo ka lang matatakot at mas lalo ka pang mag-aalala. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming negatibong balita. Nakaka-addict tumingin sa bago at nakakagulat na mga balita. Pero hindi magandang makasanayan yan. Basahin natin ang Kawikaan 17:22. Ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Pag-isipan mo nga, kailangan mo ba talagang laging maging updated sa mga balita? Number 2, huwag mong sayangin ang iyong oras. Dapat may schedule ka sa mga gawain mo. Magtakda ka ng oras ng paggising, oras ng pagkain, paggawa ng gawaing bahay, at pagtulog. Kapag may schedule ka, mararamdaman mong normal ang buhay mo. At tutulong yan sa'yo para mabawasan ang pag-aalala mo. Noong bago ako mag-resign sa trabaho, wala na rin akong schedule na sinusunod. Naubos ang panahon ko sa kaka-cellphone. And then, nagpasya akong baguhin ang habits ko. Dahil sayang ang oras, ginamit ko ang aking oras sa pinakamabuting paraan. Kaya gumawa ako ng schedule ng mga dapat kong gawin sa bawat araw. Basahin natin ang Kawikaan 21:5. Ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay. Pero ang lahat ng padalos-dalos ay tiyak na maghihirap. May schedule ka ba para maramdaman mong may natatapos ka sa bawat araw? Number 3, mag-focus ka sa magagandang bagay. Kung ang laging laman ng isip mo ay mga maling desisyon na ginawa mo noon at mga bagay na ikinakatakot mong mangyari sa hinaharap, lalo ka lang mag-aalala. Mas mabuting mag-isip ng 2 bagay o 3 bagay na pwede mong ipagpasalamat. Kapag nagbabasa ako ng Biblia, naiiwasan kong isipin ang masasamang balita at nakakapag-focus ako sa magagandang bagay. May ilang tao na hindi naniniwala na makakatulong ang salita ng Diyos, pero nakakatulong talaga. Mas lalo nating ma-appreciate ang Diyos. Basahin natin ang Colosas 3:15. Ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Madalas bang puro negatibong bagay ang iniisip mo? At nakakalimutan mo nang isipin ang magagandang nangyayari sa buhay mo? Number 4, isipin mo ang iba. Palagi kong sinasabi sa mga videos ko na mag-focus tayo sa ating sarili. Pero hindi pwedeng umabot sa punto na maging selfish na rin tayo. Huwag ibukod ang sarili mo kapag nag-aalala ka. Kahit yan ang mas madaling gawin. Sa halip, mag-isip ka kung paano mo matutulungan ng iba. Ipinapayo ko ito sa'yo dahil ito rin ang palagi kong ginagawa kapag nalulungkot ako. Sumasaya ako kapag nakakatulong ako sa iba. Nagawan ko na ng mabuti ang iba. Nabawasan pa ang pag-aalala ko. Basahin natin ang Filipos 2:4. Isipin ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo. Sino sa mga kakilala mo ang mas nangangailangan ng tulong? At paano mo sila matutulungan? Number 5, ingatan mo ang kalusugan mo. Both mental and physical health. Konektado ang dalawang ito. Magkaroon ng sapat na ehersisyo at pahinga. Kumain ng masusustansyang pagkain. Kung iingatan mo ang kalusugan mo, mas magiging maganda ang pananaw mo sa buhay. At makakatulong ito sa'yo na huwag masyadong mag-alala. Nag-ehersisyo ako para maging healthy. Walang kwentang pera kapag madalas kang nagkakasakit. Di ba? At gumagaan din ang aking pakiramdam. Magre-release kasi ang ating utak ng hormone. Dopamine. It's a happy hormone. Basahin natin ang unang Timoteo 4:8. Dahil may konting pakinabang sa pisikal na pagsasanay. May kailangan ka bang baguhin sa paraan ng pagkain mo at pag-ehersisyo para mas maging malusog ka? Bukod sa 5 tips na ito, makakatulong din sa atin ang maaasahang mga pangako ng Biblia tungkol sa isang magandang kinabukasan para mabawasan ang pag-aalala natin. Nakasulat sa Awit 55:22, ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at aalalayan ka niya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng panalangin, pwede nating ihagis sa Diyos ang pasanin natin at kasama dyan ang pag-aalala. Sa panalangin, kinakausap natin ang may lalang na umaalalay at nagpapatibay sa atin sa harap ng lahat ng pagsubok. Next is Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ibig sabihin nito, makipag-usap ka sa kapamilya o mga kaibigan mo na makakapagpatibay sa'yo at makakatulong sa'yo.
Next is Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Ibig sabihin, kadalasan, walang naitutulong ang pag-aalala. Hindi nito napapabuti ang sitwasyon at hindi rin ito nakakatulong para makaisip ka ng solusyon. Ang sunod ay isa sa mga paborito kong teksto, ang Mateo 6:31-32. Huwag kayong mag-alala at magsabing, ano ang kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang isusuot namin? Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin sa pagkain, damit, at tirahan bago pa man natin ito hilingin sa Kanya.